Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Asek Bernie Flores po mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Kumusta naman kayo mga kanutrisyon? Nakakadalawang buwan na tayo ng pag-eere ng ating program at sana ay madami kayong natututunan sa mga ibinabahagi namin sa inyo. Ika nga health is wealth. So dapat doble ingat tayo sa ating kalusugan, pati na din ang kalusugan ng ating pamilya. Noong isang linggo ay sinimulan natin ang pagtatalakay tungkol sa nutrition for preschoolers o itong mga edad bago magsimulang mag-aral ang ating mga kabataan. Ngayong hapon na ito ay pagpapatuloy din natin ang usapan na yan para mas makasiguro tayo sa nutrisyon ng ating mga kids. At makikipagkumustahan din tayo sa isa sa mga Nutri-Eskwela radio stations natin at makikipagbalitaan tayo sa ating field reporter mula sa malayong rehiyon ng Soc-Sargen sa lalawigan ng Sarangani. Makikibalita rin tayo sa ating opisina sa Region 6 or Western Visayas Region. Lahat ng yan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation program at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod Asek Bernie Flores. Bago natin ipagpatuloy ang masustansyang usapan tungkol sa nutrition for preschoolers, makibalita muna tayo sa ating Nutri-Eskwela radio station mula sa Pandan, Antique, sa Radyo Kaimaw 88.5 MHz FM. At ang makakasama po natin ngayong hapon ay si Station Manager Raymond Nonato Gumbok. Masustansyang hapon po, Mr. Gumbok, Raymond, at sa lahat ng taga-Pandan, Antique. Masustansyang hapon po, Asik Bernie, at kami nagagalak at kami inyong kinamusta sa inyong programa. Oo naman, syempre hindi ka namin makakalimutan, isa kayo sa mga ORIG na members ng Nutri-Eskwela. Oo. Kumusta din sa batang-bata at masipag na mayor ng Pandan, Antique, na si Mayor Jonathan D. Tan? Kumusta? Okay, mabuti po siya. Actually, we are in a meeting right now. Kaya lang may interview po sa iyo. So, pinadadala niya yung pagkamusta rin sa inyo at sa buong Nutri-Eskwela Radio, no? Sa lahat ng panig ng ating bansa. Oo, kasi maririnig tayo sa 15 radio stations ng Nutri-Eskwela Community Radio. Pero hindi lang sa bansa, Raymond, kasi pwede rin tayong i-access sa YouTube. Oo. Kaya yan, global yan. Oo. So, punta muna tayo sa local. So, kumusta naman ang operations ng Radyo Kaimaw? Okay naman po. We are operating from 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the evening. At of course, meron tayong mga programa para sa news and public affairs and especially yung programa natin para sa pangkalusugan na yung
yung Rural Health Unit natin under the leadership of Dr. Judy Ito Perez. Yan talaga yung nag-handle nito. At meron ding mga programang pang-agrikultura, pang-senior citizen, at mga pang-kabataan. So, Meron din Raymond ng para sa kapulisan or peace and order. Sa ating mga news and public affairs program, regular nating nakakasama, no, yung mga pulis natin, especially yung estasyon natin dito sa Pandan, is kalapit lang, no, ng police station. Oo. Yun namang mga barangay chairpersons, yung mga barangay ng Pandan, meron ba rin sila ng slot para magbalita rin sila ng kanilang mga projects, mga initiatives nila sa development? Opo, no? Sa programa kong Sulong Pandan, no, binibigyan natin sila ng time kung gusto nilang mag-report. At saka mayroon isang tayong program from 8 to 9 in the morning, Monday to Friday. Itong tinatawag nating Bida ang Barangay. Bida, no? Wow, oo. Yeah, Bida ang Barangay. So that's the time where kung meron tayong mga programa sa barangay na maka-inspire ng ibang barangay. Oo. Kasama ba dyan sa Bida ang Barangay yung mga barangay nutrition scholars natin? Pwede rin ba silang magsalita dyan? Yung sa mga barangay nutrition scholars natin, kasi yung ating Municipal Nutrition Action Officer, every Friday, meron siyang slot. Meron. Okay. Kaya dun sila nagsasama. May bisita yung mga barangay nutrition scholars. Okay. As a guest of our Municipal Nutrition Action Officer. Okay. Ang ganda naman. So, can you say na yung radyo is naging vehicle ninyo para paigtingin palalo yung implementasyon ng nutrition program dyan sa Pandan? Can you say that? Can we... nakita natin na problema, no, yung malnutrition sa probinsya ng Antique. At we are trying our best, kahit sa aming mga news and public affairs program, kahit sa mga music program, ina-encourage natin na maglagay sila ng mga information, no, regarding sa mga health concerns natin at nutrition concerns natin. Wow. Hanggang saan ba nakakarating ang Kaimaw para may anong mga towns o mga munisipyo ang naaabot ng station? So we are 100 megahertz, no? Okay. So sa mga karatig na mga bayan like the bayan ng Sibaste, Gulase, at Libertad sa northern part of Antique, at saka western part of the province of Baclan sa bayan ng so Ibahay, tumatawid Nabas, ba yan? Buanga. Tumatawid ng dagat? Hindi naman. Hindi naman. Oo. Pero yung papunta sa Kapitolyo, yung bayan ng Pandan kasi is dito malayo, sa baba, no? 2 hours ride to the Capitol. Kasi yung province of Antique, kung nakikita nyo sa mapa, is elongated. Mahaba and we are siya. in the northern part. Okay. Kaya parang hindi tayo makakarating talaga doon. Pero mga ilang munisipyo na ang nararating dun sa mismong yung nare-reach nyo lang? 3 po, mga sa probinsya ng Antique. Oo, mga 3. Apat na kasama yung Pandan. Oo, 4. Tapos yung sa western part ng Kamo? Aklan. 3 rin po. Mga ilang towns naman doon? 3 po. 3. Ang laki na pala ng paano nyo naman na hinihikayat yung mga listener ninyo na huwag bibitiw sa Radyo Kaimaw? Anong mga come-ons ninyo, Mr. Raymond? Sa quality ng program namin, no? Because we are the only radio station in this part of Panay Island. Okay. So, gustong-gusto ng mga mamaya natin na makarinig ng mga local issues, mga local concerns. So, that is one. And number 2, of course, no? Ini-involve natin sila sa mga text messages, mga ganon. At saka ini-involve natin sila, ini-encourage na sila mismo ang magsasalita kung may mga concerns sila or may mga greetings or whatsoever. Okay. So they can call in, tapos marinig nila yung boses nila. Wow, excited. Yes, sincerely. No, si Barangay Captain, kung magsasalita, makikinig sila niyan, no? Yung mga kapitbahay nila magsasalita. Ma-mention na ang kanilang pangalan. Kasi sabi ko nga, we are the only radio station dito sa site ng Panay Island. So,
ang chances na marinig yung pangalan nila sa other stations, pag dito sa amin. Okay. Meron din kayo ng mga music? Yes, so marami kami yan, Asek. Kasi yun din ang mga paborito ng mga, ng mga tagapakinig natin, yung mga kaimaw natin. Kasi mas napagre-relax, no? Gusto rin nila yan. At saka yun sa music, inalagyan natin ng mga greeting portion para nga marinig naman nila yung kanilang mga pangalan on air. That's a good strategy, no? Para siguro i-share natin sa iba pang mga Nutri-Eskwela radio stations natin para mas lalo pang dumami ang kanila namang mga listeners. So, at this point, Raymond, maraming salamat sa pagbibigay mo sa aming imbitasyon. I know that you're very busy. Pinag-usapan, nakikita ko yung post mo sa Facebook, mga pinag-usapan nyo yung mining at saka water district yata may problema kayo, no? So, yun... Actually, I'm in a meeting with the representative ng NOAA ngayon. Dito kami so, we're talking about it. Sana ma-resolve namin, Asek. Sige. Good luck na lang sa inyo. Any parting words muna, Raymond, para sa inyo namang mga tagapakinig? Nagpapasalamat kami sa suporta ng aming mga kasimanwa, mga kaimaw dito sa may Pandan Antique at sa mga kalapit namin na mga lalawigan at mga bayan. No? Sana po patuloy lang ang inyong pagsuporta sa voluntaryong serbisyo ng aming mga program makers. At salamat din po sa National Nutrition Council sa isang masasabi natin one of the most important project na na-implement dito ng isang national government ng Pandan. Mabuhay po ang National Nutrition Council. Maraming salamat po. Narinig po ninyo ang ating station manager, Raymond Nonato Gumbok ng Radyo Kaimaw. 88.5 po yan, megahertz FM sa malayong bayan ng Pandan, Antique. At kumusta na lang po sa lahat ng mga taga Pandan, Antique, sa lahat ng mga barangays niya. At lalo na po kay Mayor Jonathan Tan mula dito sa One Nutrition, One Nation. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari nang bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang na mga ito ay naligis, hiniwa ng maliliit, minasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang bata ay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagbibig. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation.